po sa inyo mga kaibigan. Nandito naman po muli tayo sa ating magandang talakayan, no? Dito sa ating The Lord's Business. At welcome po muli mga kaibigan. Sunday once again, and dito sa amin ay medyo gloomy ang aming pong paligid dahil may forecast po ng kaunting pag-ulan. But then, hindi tayo nakabase sa mga sitwasyon ng ating paligid, no? Kung paano nararapat tayo ay nagpapatuloy. So natapos na naman ng isang linggo ng ating pong paghahanap buhay. At once again, it's Sunday and it's the Lord's business. Kaya po narito naman tayo sa inyong harapan, no? At nais kong muli kayong makadaupang palad sa ilang sandali na tayo ay narito on live ngayon. So, kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta ang inyong mga nagdaang isang linggo? Ang inyong mga pagtatrabaho? Kumusta ang mga buhay-buhay? Kumusta ang ating mga kalusugan? Paano at gaano ba natin ina-appreciate ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa nagdaang isang linggo sa atin? Okay? So, nung nakaraan, ang ating pong naging napag-usapan is all about the bread of life, no? It's all about Jesus Christ, kung paanong pinag-aralan natin dito na siya ang tinapay ng buhay. Okay? So, ngayon po, meron naman po tayong isang magandang topic na kung saan ay magdadala sa atin ng isang kaalaman o bagay na nararapat nating matutunan patungkol sa salita ng Panginoon. So, sige po, tayo po ay magkaroon ng kaunting pasasalamat. Ako po ay nais magpasalamat sa Panginoon dahil tunay po na napakabuti ng Diyos. Sa bawat sandali, sa bawat yugto, sa bawat tagpo na kung saan ay nandoon at mararamdaman mo na siya ay kumikilos, particularly sa akin po na sa mga nagdaang mga araw at panahon na kakilala po natin ng Diyos o ang Panginoong Hesus, ay doon mo mararamdaman na talagang nandyan lamang siya at kumikilos siya talaga. Buhay ang ating Diyos, buhay ang Panginoon. So sa mga tagpong niya ng ating buhay, mga kabigatan, mga pag-alala, ay napakaraming mapapanghawakang mga salita niya ang matatagpuan po natin sa Biblia. Okay? So ngayon po, ano po ba ang katayuan ng mundo ngayon? Diba? Ma-observe natin na napakaraming tao talaga ang patuloy na naghahanap ng mga solusyon, no? Ng mga bagay na kung saan para maibsa ng mga kabigatan, mga problema, mga sitwasyon sa buhay na hinahanap nila sa kanilang paligid lamang. Ngunit hindi natin nare-realize na sa kabila ng mga kabigatan ng ating buhay ay mayroong isang Diyos at Panginoon na nag-aantay lamang na siya ang ating unang i-recognize at lapitan. So sa ating pong pag-aaralan ngayon ay mai-relate po natin ito sa sasabihin natin may kaunting hindi lang kaunti o talagang merong mga restrictions o paghihirap na daraanan ang isang mananampalataya at talagang tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus. Dahil dito nakalakip ang higit sa lahat kaligtasan. Okay, so ang ating pong topic, no? As makikita natin dyan sa ating pong pamagat ay narrow path. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kasi minsan sa ating buhay, tayong mga tao ay ayaw natin ng masikip. No? Ayaw natin ng makipot. Gusto natin yung talagang maluwag, relax, no? At saka yung na-enjoy natin ang bagay. No? Miski sa kwarto, simple illustration, no?
Ayaw natin ng maliit na kwarto, ayaw natin ng masikip na pinto o yung daanan, ayaw natin ng mga ganun. Gusto natin yung talagang makakagalaw tayo ng maayos, no? Pero itong narrow path na pag-uusapan po natin ay kakaiba sa ini-illustrate natin ngayon. Dahil dito ay mayroon tayong mahalagang bagay na matututunan. Okay? Ang ating pong key verse ay matatagpuan po natin sa Matthew 7:13 to 14. Ang Panginoong Jesus po ang nagsalita dito. No, at ang sabi niya po, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. No? And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Okay, pause muna tayo for a short prayer. Lord in heaven, once again, we are grateful and blessed that we have this opportunity to study your word once again. And thank you for the many blessings that you have provided for us for the past days, weeks, and years and months. And once again, as we approach your throne of grace, we ask your leading and your blessing be upon us as we study your word. May the Holy Spirit spoke to us or may be spoken to us, and may your words be delivered accordingly. And thank you, Lord. Teach us and may we learn everything from you today. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan po mga kaibigan. No? Ito yung verse na nakalakip dito sa ating pag-aaralan. Yung narrow path, no? or narrow gate na kung saan ay dinescribe ng Panginoon, no? Ang sabi niya, enter by the narrow gate. Meron dito may pag-uutos ang Panginoon, no? May sinasabi siya. It's a command na gusto niyang iparating sa mga tao. Hindi lang yung kausap niya yung time na to, no? Nung nagsasalita siya dito, may mga taong mga nakikinig. At ito rin po ay utos din sa atin, mga kaibigan. Enter by the narrow gate, no? Ito ay may period Pag sinabing period, it's a command, di ba? Doon sa kanyang pananalitang, bakit kaya? No? Ano kaya ang nais ng Panginoon? But ito yung nais niyang gawin nating mga tao. Dahil ang sabi niya, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. So meron daw isang daan, no? Na kung saan ay ang daming tao ang gustong pumasok doon, no? Marami, no? At ang sabi niya ay that leads to destruction. So may kapahamakan. Ano ito? Kung i-relate natin sa sitwasyon ng buhay, ano ba itong sinasabing ito ng Panginoon? No? And those who enter by it are many. So, itong gate na ito na napakalawak ay mayroong babala na ang tao ay mapapahamak at napakarami ang nais dito. Pero itong gate or path na sinasabi niyang narrow o makipot ay mahirap. No? Ito yung ayaw ng tao. Ito yung pag-uusapan natin na bakit ba, Panginoon? Bakit pa pahihirapan natin mo ang tao para matagpuan itong daan na kung saan ay magdadala sa tunay na buhay at walang hanggan. At sabi niya rito, and those who find it are few. Kakaunti lang daw. Kasi nga naman, as human nature, as we are, no, mga tao, talagang nandiyan na yung maraming iniisip. Marami sa atin po, particularly na yung mga hindi sanay sa hirap. No? Ito yung mga tao na maraming complaint sa buhay. No? Kapag medyo mabigat ng konti ang mga dalahin o pagka hindi pleasing sa kanilang sitwasyon, ayaw. No? Marami ang taong gusto lamang ginhawa. No? At maraming tao ang ayaw ng mga complication, ayaw ng mga conflict, ayaw nung mayroon silang mararanasang, in short, inconvenience sa buhay. No? Many people seeks comfort, di ba?
Napakarami yan. Totoo yan. Miski naman din sa tunay na larangan ng paglilingkod sa Panginoon. No? Kakaunti lang talaga yung ah, may puso na naglalagak na kahit na mahirapan, kahit na buhay pa ang kapalit ay gagawin nila para sa Panginoon. No, marami talaga yung pumupunta pa sa lugar na kung saan ay kagaya nga nung na-illustrate natin, no, karana example natin, nandito na sa Canada, nandito na yung kanyang buhay na kung saan ay in the land of milk and honey, pero pumunta pa doon sa lugar sa Africa, di ba, para lamukin, para ginawin, just to follow and serve the Lord. Di ba? Kung illustrate mo, ito yung narrow gate na nais ng Panginoon eh. Pero as we go along, makikita po natin kung ano itong nais iparating ng Diyos sa atin, no? This passage tells us that only those who receive Jesus Christ and who believes in Him are given the right to become children of God. Okay? Sa John 1:12. So, dito po, makikita natin na merong kaugnayan ito doon sa sinasabi ng Panginoon na for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. At ngayon, doon sa sinasabi ng verse na ito na John 1:12 ay nakalakip at nakaugnay kung paanong life itong sinasabi ng Panginoon. Di ba? So, kaya nga po, when we read itong verse natin sa Matthew 7:13, ito pa lang, makikita mo na kung ano ang nais iparating ng Panginoon sa atin. Okay? This passage causes some to questions, diba? The goodness of God. After all, if He really wants to save everyone, diba, kagaya na sinabi natin kanina, why didn't He make it easier for us to be saved? Diba? Why doesn't He simply let everyone enter heaven? Bakit daw po? No? Bakit nga naman ayaw ng Panginoon na lahat ay pumasok na lang sa langit at para lahat maligtas? Hindi po ganoon, mga kaibigan. No? Dahil po tayo ay may batik ng karumihan at pagkakasala at hindi pwedeng ang lahat ng karumihan ay dalhin natin doon sa napakalinis at napaka-purified place, ay dudumihan natin lahat doon. Hindi ganoon ang nais ng Diyos. Kasi siya ay banal at makapangyarihan at walang anumang uri ng karumihan mayroon sa langit. Tayo po ay, kung makikita natin, ay we have fall short of the glory of God. Lahat ay makasalanan. Kaya kailangan ng paglilinis na kung saan ang Panginoong Hesus, kaya po siya naisilang at bumaba rito sa lupa ay para ang lahat ng sino mang tumanggap sa Kanya ay malinis at mahugasan, ma-purified, ma-justified ng Kanyang banal na dugo. Na ang plano talaga ng Panginoon, ng Diyos, ay tayong lahat nawa ay Kanyang makasama doon sa Kanyang kaharian. Pero meron pa rin tayong freedom of choice. Di ba? May free will na kung pipiliin natin ito yung mangyayari sa atin. Pero kung ayaw natin, ito rin ang ating kahinatnan. Okay? So, kaya nga ito ngayon, bakit narrow path ang nais pasukin natin? No? At gusto ng Panginoon na ating lakaran. When we read the word narrow, we tend to associate it with prejudicial selection. Di ba? It sounds as though God has rated us all on some scale of acceptability and only allows to select a few to enter His presence. Diba? Parang gano'n ang dating eh. Parang pilim-pili lang naman talaga eh. Ilan lang talaga ang nakakasumpong. No? Kung titignan po natin, talagang ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpili na kung saan gusto nating sa Kanya tayo maghimlay o sa Kanya tayo mapunta o sa kalangitan tayo o sa Kanyang kaharian tayo manirahan, ay napakahirap po talaga. No? Lagi natin sinasabi, nung panahon ang apostol ay tinawag ng Panginoong Hesus. Diba?
marami sa iba sa kanila ay may mga dahilan. Mm. At nung itong si Pablo ay nung ma-encounter niya ang Panginoon, 'di ba? Siya yung nag-uusig sa mga Kristiyano eh. Siya yung nagpapakulong, 'di ba? Si Stephen niya binato, namatay through stone. Binato siya hanggang sa yun yan, nawala ng buhay. Ito yung bagay na kung saan napakagandang modelo na dapat sundan nating mga tao. Na matapos nating ma-encounter ang Panginoon, ay mayroong about face na tinatawag. Di ba? From the life of comfort to the life of restrictions and to the life of suffering. Diba? Kung makikita mo si Pablo, kinalimutan niya ang lahat eh. Diba? Naghirap siya sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ito yung pagsunod lang na na parang feeling natin na nakapanambahan tayo, nagsimba tayo, tapos nagdasal, at pagkatapos ay nagbasa ng kaunting salita ng Panginoon. Ito na yung sa ating kumbaga sa ating level of rating parang okay na. Nagawa na natin yung tunay na pagsunod. Hindi pa tayo nakaabot, miski ako, no? Hindi ko pa narating yung kahit isang hakbang pa lang ng paglilingkod sa Panginoon ay never reach, dahil iba ang nais na paglilingkod ng Panginoon talaga, yung kalimutan mo yung sarili mo, di ba? Carry your cross, ano ba yung mga bagay na iyon yung nais pagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang sabi, ang pagpasok sa makipot na pintuang ito ay parang kakaunti lamang yata talaga ang nakakatagpo. However, a few verses earlier, Jesus had told the same audience, no? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Minsan po itong verse na to ginagamit po natin sa mga literal na mga pagkakaunawa, no? Ang sinasabi po rito ng Panginoon, no, actually it's all about salvation pa rin. Hindi ito yung pag sinabi mong pag nagpray ka, Lord, kailangan ko po ng trabaho. Gagamitin mo itong verse na ito, no? At saka yung naghahanap ka ng mga bagay na kung saan ay yun nga, parang sinabi natin na gusto mo ng magandang trabaho, tapos syempre may opportunity magbubukas daw sa'yo. Pero parang magandang gamitin, no? Pero hindi ito yung nais iparating ng Panginoon dito sa verse na to, sa Matthew 7 to 8. Itong sinasabi ng Panginoon dito ay patungkol ito dun sa life o everlasting life na ipinaparating niya dito sa mga tao na ito. For everyone as receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Jesus made it clear the path to eternal life, no, is open to everyone who asks. No, kasi kanina ang tanong, Lord, ay bakit hindi na lang lahat papasukin sa langit, di ba? Bakit kailangan pang may narrow gate? Ba't hindi na lang maluwag? Yun nga, yan. Sabi ng Panginoon, may mga kaparaanan na dapat kayong sundan. Ha? Humingi kayo at kayo bibigyan. No, humanap kayo at kayo makakasumpong, at kumatok kayo at kayo pagbubuksan. So sinasabi dito na Jesus made it clear the path, no? Itong narrow gate na to ay that leads to eternal life is open to everyone who asks. Di ba? Pero hindi naman yun ang hinahanap ng tao kasi. Sabi nga, di ba? Ang mga tao, ang hinahanap nila ay yung galaw, takbo at layaw ng mundo. Diba? Kaya nga may babala tayo sa Romans 12:2 Diba? Sabi, and be not conformed to the pattern of this world. Ito yung maluwag na daan Diba? Na iniiwas tayo ni Pablo na sinasabi, kaugnay ito dito sa sinasabi ng Panginoon na
huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Dahil itong sanlibutan ito ay napakaluwag ng pintuang ito. At ang marami ang nandito at nagtatampisaw at nag-i-enjoy at ginugusto. No, na kung saan darating ang panahon, no, it will lead to distraction. No, ito yung hahantungan ng maluwag na pintong ito. But be you transformed by the renewing of your mind, di ba? Mag-iba kayo ng pananaw, no? Ilipat natin ang ating pagtingin, imbis na dito sa malawak na pintong ito, pumasok tayo dito sa makipot na ito na kung saan will lead us to eternal life, di ba? So yan yung sinasabing nais ng Panginoong Hesus na atin pong gagawin, no? Siya na mismo ang nagsabi noon. At ngayon ginamit niya ang mga alagad niya like Pablo, na kung saan nga nasulat ang mga bagay na ito, kung saan ayaw niya na tayo mapahamak. Okay, pero hindi naman pwedeng pilitin tayo ng Panginoon. Nasa sa atin yan, no? Ipinapaunawa sa atin ang mga bagay-bagay. So ngayon, however, the gate to heaven is narrow in the sense of having a particular requirement for entrance. Ano yung mga requirement na to? Mga particular requirement na nais ng Panginoon para tayo ay makapasok, di ba? Sa pintuang makitid na ito, di ba? Una, faith in Jesus Christ. Okay? Ilagak natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Salvation is found only in the person of Jesus Christ. He is the only way. Okay? So, the wide gate is non-exclusive. It allows for human effort and all other of the world's religions to enter it. Pero yung gate na sinasabi ng Panginoon, ay ito yung isang mga requirement niya. Di ba? Trust Jesus in your life and entrust your life to Him. So, paano yan? Pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus, dapat meron kang transformation na pagtalikod sa sanlibutan. Diba? Kasi ang sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away, and behold, all things are becomes new. Ikaw, magkakaroon ka ng bagong anyo, no, ng pagkatao, in spiritual sense of life, magkakaroon ka ng pananaw sa buhay na ito na yung mga gagawin mo, no? Ito na yung mga buhay na lalakaran mo. Kasi nga, wala na yung luma mong pagkatao nung ipinagkatiwala mo ang buhay sa Panginoong Hesus at sinabi mong Panginoon, from now on and moving forward, ikaw na yung maghari sa buhay ko. Ikaw na yung magiging Panginoon ko. Ikaw na yung mag-occupy ng puso ko. So pag sinabi natin ganon, siya na ang bahala sa lahat. Siya na yung mangunguna, siya yung masusunod, no? Ano yung sabi sa Galatians 2:20? Di ba? For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Hindi na ako yung nabubuhay, kundi nabubuhay ako sa pananampalataya doon sa nagbigay sa akin ng panibagong buhay doon sa tao o sa Diyos na nagkatawang tao ay binigay ang sarili niya sa akin, no? At siya ay nagligtas sa akin. But I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, ayan na yung magiging takbo ng buhay natin. Diba? Lalayo ka sa kung saan ay lahat ng pleasures and comfort of life na binibigay ng malawak na pintuan ito, no? Actually, ito yung sanlibutan na nais na inilalayo tayo ng Panginoon na huwag nating pasukin. Diba? Kasi nga, ang pagpasok sa pintuan o pagsunod sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Hesus, ay talagang hindi madali. No? Hindi ganun kadali.
pero nandyan siya, no, na mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga requirements at pamumuhay na kung saan dadalhin tayo into everlasting life. Diba? Nandyan yan. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians 15:57, for we have victory in Christ Jesus. No? Meron tayong katagumpayan sa Kanya. Okay, as we continue, white is gate, no? Non-exclusive, no? Sige, lahat pwede. Non-exclusive eh. It allows for human effort and all other of the world religions na kung saan ay ito yung mga ginagawa, 'di ba? Kasi kung titingnan po ninyo, marami naman ng tao na tumatawag sa Diyos, 'di ba? Marami rin namang nagsasabi kilala nila ang Diyos, 'di ba? By way of religion. Kung saan, kung makikita mo, yung mga religion na to ay maluwag eh. 'Di ba? Maluwag din eh. 'Di ba? Pwede kang magsabong, pwede kang manigarilyo, pwede kang kung ano-ano, mambabae. Pero nandun sila sa religion na 'yon. 'Di ba? Tuwing linggo, nagsisimba sila at paglabas nila ng simbahan, diretso na sa sabungan. So may mga religion din naman na parang hindi nila itinuturo ang tunay na katotohanan, no? Na ang tunay na pagsunod sa Panginoon at pagsamba sa Panginoon ay yung buhay mo na sinasabi ng Romans 12:1, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, which is your reasonable service. Diba? Meron kang suffering o pagtitiis na gagawin na titiisin mo ang lahat ng bagay na layaw ng katawan at layaw ng mata, no? At saka yung mga bagay na kung saan hinahata ka ng sanlibutan sa pamumuhay na mailalayo ka sa katuwiran ng Diyos. Diba? Ito yun eh. Dahil ang nais ng Panginoon ay maipamuhay mo ang buhay mo para sa Kanya. Diba? So kaya may mga tao na, ayun nga, sinasabi natin kanina before na bumaba tayo sa ganitong pag-uusap, ay okay lang na nakapagsimba ka, diba? Nakapag-pray ka, tapos nakagawa ka ng mabuti, akala natin, iyon na yun. Iyon na yung makakapag guarantee ng ating pagpasok sa kanyang kaharian o sa kalangitan. So, hindi po ganun, no? Ang sabi ng Panginoon, for you have been saved by grace through faith and not of your works, so that no one can boast. So, sa Panginoong Hesus lamang ang kaligtasan at ito'y biyaya na binigay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. No? At hindi sa mga gawang mabuti na ipinapakita natin at pagkatapos namumuhay pa rin tayo dito sa takbo ng mundong ito. Diba? Meron kasing separation tayong dapat ma-experience. No? Ilalayo tayo ng Diyos, no? Through from this world to sanctification. No? Yung pamumuhay na kung saan mahirap, pero lumalayo tayo sa sanlibutan, lumalapit naman tayo sa Diyos. Sa ganitong uri. Bagamat nandito pa tayo sa sanlibutan, no? Binubukod tayo ng Diyos. Yun ang plano niya eh. Di ba? Bagamat ang sabi nga niya, Jesus made it clear that the path to eternal life is open to everyone who asks. To everyone who asks. Or kung sino mang lumalapit sa Kanya. Bukas ang makitid na pintuang ito. Eh hindi naman lahat gusto. No? Marami nang nagpaparating. Mayroong Bible na nagsasabi na kung saan ang mabuting balita ay nandoon. Pero ayaw natin buksan. Diba?
We don't care. Kasi nga busy tayo sa takbo ng sanlibutan ito. Okay? So, however, the gate to heaven is narrow. The sense of having particular requirement for the entrance is faith in Jesus Christ alone. Okay? Because salvation is found only in the person of Jesus Christ. He is the only way. Diba? In John 14:6, Jesus said, I am the way. Ano yung way na yon? Yun yung narrow way na sinasabi niya, yung narrow path. No, I am the way. Pero, ako nga yung way. Pero pag gusto nyong dumaan dito sa way na to, kasama ko kayo, ito yung mga bagay na iiwanan ninyo. Maraming baggage na hindi po pwedeng pumasok kasi makipot eh. Di ba? Marami kayong iiwan. Mga pleasures of life, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Di ba? At saka yung bagay na nasa puso ninyo, huhubarin ninyo yan, tatanggalin ninyo lahat yan para kayo pumasok dito sa way o pintuang ito o gate na ito o narrow path na ito na ini-offer ng Panginoong Hesus sa atin. Okay? So, and the truth, ano ang katotohanan? Di ba? Wala tayong ibang kaligtasang kaparaanan kundi sa Kanya lang. Ito yung katotohanan. For there is no other name given among men that we must be saved, only in the name of Jesus Christ. Yan yun. Hindi sa ibang religion o sa ibang pangalan na naririnig natin matatagpuan ng kaligtasan. Sa Kanya lang. No? And I am the way, the truth, and the life. No? Ayan nga eh. Sinasabi niya. Diba? Kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sa pamamagitan ng ano? Ano ang John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but will have everlasting life. He is the author of life. Hindi yung life dito physically. Hindi yung life eternal. No? Kasi ang tao, as we consider or as we study further, tayo po ay mga kaluluwa. Tayo ay kaluluwa na nilagyan lang ng katawan, itong body nito, itong nakikita nyo. But I am a soul, a living soul, na inilagay lamang dito sa isang sisidlan na ito, na nakikita nyo ngayon. Okay? So, yan yung kaluluwa na kung saan either be saved or lost. Kaya nga ang Panginoong Hesus ay naghahanap, no? Hinahanap niya yung mga kaluluwa na kung saan we gone astray. 'Di ba? Kung saan tayo napunta ngayon para niya malipol ulit o mag-gather together once again, ay gumawa siya ng paraan. No, na isinacrifice niya yung sarili niya para sa ikaliligtas nitong mga kaluluwa na ito. No, kasi inagaw tayo ng mga kasalanan bunsod ni Satanas. So ngayon tinutubos tayo ng Panginoon, tinubos tayo. Pero hindi tayo tinubos kay Satanas, ha? Hindi gano'n ang bargaining, ha? Hindi gano'n. Tinubos tayo dahil ang parusa ng Panginoong Diyos na Ama ay ipapataw sa atin. Ngayon, doon niya ibinargain. Pero ang Panginoon din ang gumawa ng kaparaanan. O sige, para hindi ko gawin sa inyo ang kaparusahan, ay kailangan ko ng isang handog sa akin, sa Panginoon, sa Diyos. Kailangan niya ng handog na kung saan ay maghuhugas ng ating mga kasalanan. Okay? Para tayo ay kanyang patawarin. Take note, hindi tayo tinubos ng Panginoong Hesus kay Satanas. Baka ang pagkakaintindi natin, dahil sa ating mga kasalanan, tinubos tayo at binayaran ng Panginoong Hesus si Satanas. Hindi ganon. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus ng bugtong na anak sa Diyos Ama. Na kung saan dapat paparusahan tayo. So, sinalo tayo ng Panginoong Hesus sa galit ng Panginoong Diyos ng ating Ama. Okay? Kasi baka lumalabas sa isip ninyo, tinubos tayo dahil makasalanan tayo, dahil alipin tayo ni Satanas, binayaran ng dugo ng Diyos
Panginoong Hesus si Satanas. Di ang lumalabas, si Satanas ang Panginoon. Hindi po ganoon. Si Satanas ay isang ah, kalaban ng Panginoon na maagaw lang sa atin para mayroon siyang karamay doon sa kanyang hahantungan pagdating na ng huling yugto ng mga tao dito sa mundo. Diba? Yung ipapataw na ng Panginoon ang kanyang paghuhusga, kanyang judgment, at lahat ay parurusahan na kasama si Satanas doon. Okay? Linawin po natin mga kaibigan. So, ganun pa man, okay, pagdating ng panahon na yan ay kaya nga andito, ito yung paalala dahil may darating na ganitong sitwasyon ng buhay ng mga tao, no? Ang mga kaluluwang lumalakad sa mundong ito. Lahat ng tao is a living soul, no? At alam niyo po ba na tayong mga tao ay we will continue in existence, no? At yung mga kaluluwa na nauna na sa atin, they still in existence. Ngayon ang tanong, nasaan kaya sila? Diba? Yun, hindi namamatay ang kaluluwa. Tandaan nyo, kaya nga yan niligtas eh. Ayaw ng Panginoon na mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya ito yung mga tinuturo nyo ngayon. Okay? So, Jesus says that the narrow gate leads to a hard road. Difficult. One that will take us through hardships and difficult decisions as well. Okay? Bakit? Following Jesus requires crucifying our flesh. No? So, yun nga, yung kaninang sinabanggit natin na marami tayong dapat isa sa isang tabi sa pagsunod sa nais ng Panginoon na tayo makapasok sa makipot na pintuang ito. Okay? Kalakip dito, yun nga, mga desisyong talagang pag-iisipan ninyo. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, maaring tatalikuran kayo ng mga mahal nyo sa buhay, magulang nyo, kapatid ninyo, mga kaibigan ninyo, itatakwil na kayo. Bakit ganyan ka na ngayon? Iba na mga salita mo. Diba? Parang ang corny mo na. Hindi ka na sumasama sa amin sa tropa. So, may mga bagay kasing iiwan mo para kay Jesus Christ. Para sa Panginoong Hesus. Meron tayong mga bagay na titiisin na hindi na tayo umaayon sa gusto ng mga kasama natin. Dahil ito na yung buhay na nais ng Panginoon na ipamuhay natin. Diba? Bakit hindi ka na nag-i-internet online business or digital marketing business? O bakit hindi ka na ayaw mo nang kumita ng marami, ayaw mo nang magkaroon ng mga ng pera? Ba't ayaw mo na ng buhay na easy? Di ba? Kasi pinili mo na ang Panginoong Hesus. Nakukontento ka na, giging masaya ka na sa Kanya. Hindi mo na dinidesire ang mga bagay ng sanlibutan. Bakit kailangan mo pang bumili ng bahay? Di ba? Ba't kailangan mo pang magtrabaho? Natural. Di ba? Habang nag-aantay ka sa Panginoon, kailangan mo pa rin mabuhay. Kailangan mo pa rin may sisilungan ka. Hindi mo pwedeng maging katangahan mo na sumusunod ka sa Panginoon Jesus tapos kahit umuulan, kahit may snow, di ba? O kahit na nabibilad ka at nainitan ka, ganun ang gagawin mo. Meron naman tayong utak na binigay ng Panginoon. May wisdom, di ba? Ang pundasyon lang na nais ng Panginoon ay nakasalalay sa Kanya. Di ba? Alam niyo ba yung sinabi na nagtayo ng bahay sa buhanginan at nagtayo ng bahay sa batuhan. So, Jesus is the rock and our foundation. Doon sa tahanang dinisay ng Panginoon sa iyo, no? Isusupply niya yung mga pangangailangan mo. Kailangan mo ng food, shelter, and clothing. Di ba? The basic needs. Yan nga sabi niya eh. Magkasiya na kayo, so kung kayo mayroong dinaramit at mayroong kinakain at mayroong kayong bahay na sinisilungan. So, provided niya yun eh. That's all our basic needs. So, ang sabi lang ng Panginoon, huwag kayong huwag ninyong ilagak ang inyong puso, di ba? Sa mga bagay ng sanlibutan. Dahil ang pag-ibig ng Ama ay wala sa inyo. Di ba? Sabi sa 1 John yan. So, ang simpleng buhay lang ang gusto ng Panginoon sa atin na nandoon siya at kasama. At ginagawa natin yung kalooban niya. Okay? So, ito yon, no? May mga paghihirap tayong mararanasan sa Panginoon. Pero
paghihirap na kung saan karamay niya tayo at dinaramayan natin siya sa kanyang misyon. Jesus requires crucifying our flesh. In Romans 6:2, anong sabi dito? By no means how can we who died to sin still live in it. Diba? So, dahil nga, inilagak natin ang buhay natin sa Panginoon, namatay tayo sa ating mga desires, pero namumuhay tayo para sa Kanya. Living by faith, di ba? Kasama yan. And enduring trials with Christ-like patience. Yeah. So, ganun ang Panginoon eh. Kung hindi niya na-endure ang lahat ng sakripisyo na naranasan niya bago siya ipaako at bago siya na-resurrect, wala tayong hope, no, of eternal salvation. Pero ginawa niya kasi kailangan eh. Ito yung plano, ito yung mission eh. Magiligtas niya ang mga tao, ang mga kaluluwa. No? Naganap na ang pagliligtas, mga kaibigan. To mind you, naganap na kasi napako na siya 2,000 years ago. So, ang hinihintay na lang ng Panginoon na i-acknowledge natin at bigyang halaga yung pagliligtas na yun. Na ngayon, sa mga tao na hindi nakakaalam, or bagamat nalalaman din naman, siguro marahil alam ninyo kung ano yung ginawa ng Panginoon na yun, pero hindi pa rin natin sinusuko ang buhay natin sa Kanya, hindi pa rin tayo magkakaroon ng kaligtasan. No? Kasi nga, narrow gate eh. Ano ang sabi niya? The narrow gate that leads to a hard road, one that will take us through hardship and difficulties decisions. Following Jesus requires crucifying our flesh. Diba? So ito yun eh. Hindi pwedeng, oh Lord, I believe in you, and then what? What life has you walked through? Diba? Ganun pa rin ba? Hindi ganun. Kailangan nga, requires crucifying our flesh, living by faith, enduring trials with Christ-like patience. Diba? May mga pagtitiis tayong daraanan sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Hindi yung basta kilala mo lang ang Panginoong Hesus, diba? Tapos balikan naman sa dati mong buhay, araw-araw, paulit-ulit, diba? Tampisaw ka sa sanlibutan, marami kang gustong gawin sa buhay mo na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. And that's not a real life with Christ. Diba? Na naghahangad ka pa rin ng mga bagay-bagay. Ano ba yan? Ang sabi ng Panginoon, hindi natin madadala yan. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, yung kaluluwa natin na ligtas. Nothing else. Hindi yung mga achievement natin dito sa mundo ang kailangan ng Panginoon. Wala siyang hinihingi sa atin, kundi yung ating sarili, yung ating kaluluwa, mailagak natin sa Kanya. Ito yung Kanyang nais, no? Na maglingkod tayo na na hindi divided ang ating attention. So James 1:2-3, ano po sabi dito? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. So yan yun, no? Enduring trials with Christ-like patience. So ngayon, ang payo nga ni James, magalak kayo, no? Magalak kayong lubos, mga kapatid. Pagka kayo dumaraan sa mga pagsubok na kung saan, pagsubok na dahil sumusunod kayo sa Panginoong Hesus, yung kalooban niyang ginagawa ninyo, magalak kayo. Dahil alam ninyo na pagdating ng araw, ang inyong pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, ay magbubunga ng katatagan hanggang sa kanyang pagdating. Di ba? Nakaka-excite nakakatuwa na kung saan kapag ito na yung pananaw mo sa buhay, hindi ka na hindi ka na naiinggit, hindi ka na nadadala na, uy, bakit si ganito, ganyan ang buhay niya, bakit ang dami niyang pera, bakit ang ganda ng sasakyan niya, bakit ang laki ng bahay niya. Wala ka na dun hindi mo na desire yun. No? Desire mo na yung desire ng Panginoong Hesus. Pareho ka na ng kanyang pag-iisip. Diba? Na nasasabik ka, kagaya nga ni Paul, sabi niya sa Philippians 3:13-14, no? Brothers, I count not myself being apprehended, no? I count it all joy, ang sabi niya, that
forgetting those who are behind and reaching forth, moving forward, 'di ba? Na kung saan I run toward the prize of the high calling of Jesus Christ. Na kung saan daw ang sabi ni doon, hindi ko exactly nabanggit yung verses, pero ganun yung niya, na kung saan daw sabi ni Pablo, hindi ko pa inaring ganap na narating ko na ang lahat ng bagay. Ngunit ako'y nagtutumulin, no, sa pagkakatawag ng Diyos sa akin, ng Panginoong Hesus. Aking kinaliglimutan ang mga bagay ng nakaraan at ako ay nakatingin sa mga bagay ng kasalukuyan upang makamit ko ang gantimpala, no, sa pagdating daw ng panahon na makakaharap na niya ang Panginoon. Diba? Ano bang mga paghihirap daw ni Pablo? Hindi niya tinitignan yun. Basta ang gusto niya, sige lang, looking unto Jesus, no? The author and finisher of our faith. Na kung saan hindi siya magpapatinag, hindi siya magpapadistract, no, sa mga bagay-bagay. At lalong hindi siya mahahatak. So ganyan ang nais ng Panginoon na buhay sa atin, mga kaibigan. Okay? So sa 1 Peter 1:6, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Diba? For a little while lang daw, mga kaibigan. Kung kinakailangan, magtiis kayo. No? Doon sa mga pagsubok na darating sa atin, mga challenges of life following Jesus Christ. Kasi magagala kayo dahil meron tayong inaasahan. Sa pagdating ng panahon, na tayo man, hindi man natin abutan ng pagbaba ng Panginoon muli, at hindi natin makita at kunin niya tayo, ay nakakasiguro na tayo ng ating kaligtasan. So kaya bakit narrogate ang gustong pasukin natin ng Panginoon? Di ba? So, kasi nga, ang gusto niya ay Jesus says that the narrow gate leads to a hard road, that one will take us to hardship and difficult decisions. Following Jesus requires crucifying our flesh, living by faith, okay, enduring trials with Christ-like patience, and living a lifestyle separate from the world. Diba? Yan yun, yung binabanggit natin kanina. Meron din sinabi si James. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this. Okay, to visit orphans and widows, their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Okay? Kung meron man lang religion, o kung meron talagang religion na dapat nating sundin, aside from Jesus Christ, ito daw ang dapat ginagawa. To visit the orphans and widows in their afflictions, di ba? Ibig sabihin, merong heart of service, no? Ang tao, di ba? At pagkatapos nito, to keep oneself unstained from the world. Ibig sabihin, hindi tayo nakaayon sa mundo. Kung ano yung takbo ng mundo, hiwalay tayo doon. Di ba? Kung anong kabala nila, di ba? Pleasures of life, kung mga bagay na kung saan. Di ba? Kaya nga may na-post ako dito sa Facebook ko Di ba? Buhay ka nga kaya. Kasi ang sabi doon sa verse ng Timothy, kung ikaw daw ay nabubuhay sa pagpapakalayaw, ikaw ay patay. No? Kaya nga dapat sinusuri natin ano ba yung buhay na ginagawa natin sa mundo? Are we living a pleasurable life? Baka hindi tayo tunay na nabubuhay kasi nasa mundo tayo. Ibig sabihin, wala tayo sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang nabubuhay kay Kristo, wala sa sanlibutan, wala sa takbo ng mundong ito. Hindi siya kailanman magkasama. Diba? Tandaan po natin. Okay? So when faced with the choice between a narrow, bumpy road and a wide, paved highway, most of us choose the easier road. Diba? Kung papipiliin nga naman daw tayo, minsan ang tao gusto niya yung, kumbaga sa literal na pagdadrive, ayaw natin yung lubak-lubak, diba? Ayaw natin yung makipot, diba? Ayaw natin yung maraming sagabal sa daan.
Ayaw natin yung parang irritable tayo. Gusto natin yung maluwag, highway, yung makinis na karasada, di ba? Kaya andun sa highway, maraming aksidente. Doon nagaganap ang napakaraming mga trahedya na parang kagaya nito. Pero kung doon ka sa bumpy na makipot, syempre, slow lang ang takbo mo. Di ba? Mag-iingat ka kasi nga ayaw mo masisira yung sasakyan mo, pero safe ka. Ganyan din ang nais ng Panginoon sa atin. Ayaw niyang magmaneho tayo sa napakalawak na daan at ang bilis-bilis natin, wala tayong pakialam na kung saan ay ang dulo nito ay kapahamakan. Okay? So, napakaganda ng plano ng Panginoon, di ba? Dinadaan tayo sa mga lubak-lubak, makipot, pero safe landing, di ba? Excuse me. Okay? So, ito yung human nature kasi, gravitates toward comfort and pleasure. Di ba? Ganyan. Yan talaga ang tao eh. Aminin natin at hindi. Ganyan tayong mga tao na walang kaugnayan sa Panginoong Yesus. Matatagpuan mo lang ang kakontentuhan ng buhay, no? Like as I always say, na Jesus alone is enough, no? Kailan ba tayo ginutom ng Panginoon? Ang sabi nga ni Haring David wala pa akong nakitang anak ng Panginoon o anak ng Diyos na nagutom o na malimos. Paano mangyayari yun? Magiging sinungaling ang Diyos. Di ba? Pagka ang anak niya at ang sumunod sa Kanya at lumapit sa Kanya ay nahihirapan ng mga bagay na Kanyang pangangailangan. Ayan sabi niya, "For my God shall supply all your need according to His riches in glory through Christ Jesus." Di ba? Sabi ni Pablo. So, totoo yun. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito ng mga challenges natin ay yung kung paano tayo susunod sa Kanya na sa Kanya lang tayo nakafocus. No? Yung mga hirap na yan. Pero nandyan siya Meron pa rin siyang gagawin Diba? Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, "There had no temptation taken you as such is common to man, but God will make a way that you will not be tempted." Diba? Na kung saan tutulungan pa rin tayo ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? So, as we continue, human nature gravitates toward comfort and pleasure. Okay. When faced with the reality of denying themselves to follow Jesus, most people turn away. Diba? Ito nga yun. Sa John 6:66 ang sabi, "After this, many of His disciples turned their back and no longer walk with Him." Kasi sinabi ng Panginoon, ito yung mga gagawin ko, ito yung mga iaatang ko sa inyo. Di ba? May tinawag ang Panginoon di ba? Sabi, sumunod ka sa akin. Sabi nung isa, "Panginoon, ipalilibing ko muna yung patay namin. Kasi may patay kami." Ang sabi ng Panginoon, "Hayaan mo ang patay maglibing sa kapwa niya patay." Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang nais sumunod sa akin, kalimutan ng kanyang mga magulang, kapatid, no, maging ang kanyang sarili, at pagkatapos buhatin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin ng Panginoon dito, wala ka dapat baggage, wala kang mga dapat iniisip sa pagsunod sa Kanya. Na kung saan, siya na ang bahala dun sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga anak mo. Di ba? Alam niya ang puso mo na pag sumunod ka sa Kanya, hindi niya pababayaan lahat yan. Diba? Iingatan niya yan at aalagaan niya yan dahil sa inilagak mo ang puso mo at ang buhay mo sa Kanya para ganapin yung Kanyang kalooban. So, sino ba naman ang magpapabaya doon? Nakita ka ng Panginoon na obedient ka sa Kanya. Diba? Ano mang blessing, hindi material yung mga bagay na gagawin ng Panginoon sa iyo, tatanggapin din nila. Kasi minsan ang tao, ang tingin nila sa blessing, material lagi Hindi po ganoon, no? Kasi kung ang Panginoon nga, ulitin ko, ito sinasabi ko lagi, kung ang Panginoon mismo nandito nung panahon niya, at yung mga mahihirap na tao, maraming sakit, no? Ay kung ang gusto ng Panginoon na ipaunawa sa kanila na ang blessing ay pera, material, di sana yun ang ginawa niya, no? Yun ang minagic niya. Bigyan ko kaya tig-isang bahay itong mga taong to para hindi nasusunod sa akin.
Hindi eh. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Itong kaluluwa na to, na kung saan binigyan ng puso na mayroong pagsunod sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Hindi doon sa mga bagay na ibibigay niya. Okay? Kasi pinagaling naman niya, di ba? Pero hindi niya pinayaman. Di ba? Yung pilay, pinalakad niya. Di ba? Pero hindi niya binigyan ng ano. O sige, ito, pera. Yung bulag, nakakita. Pero hindi niya sinabing, makakita ka na. Makikita mo na kung ano ang klase ng pera. O ng yaman. Hindi hindi ganun eh. Di ba? Ang nais ng Panginoon, ang puso natin, ilagak natin, na mahalin siya, at kung hindi doon sa mga bagay na ginawa niya, kundi siya mismo ang mamahalin natin. Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ang ating mamahalin. No? Minsan, pag Pasko, we celebrate the present, pero hindi yung present mismo ng Panginoon, di ba? Kaya lagi natin nakakalimutan. Nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na inihanda natin, pero hindi tayo naglaan ng panahon para mismo doon sa celebrant. So, kaya yan mga kaibigan, napakahirap talaga sundin ang nais ng Panginoon. Pero kapag nagawa naman natin, no, iba yung kalakasan, kagalakan, ang ating mararamdaman. No? Ibang-iba sa ibinibigay ng sanlibutan. Minsan, di ba, ang tao natutuwa pag may bagong sasakyan. Pero pagkalipas lang ng ilang araw, linggo, o sabihin mo na, kahit taon, ayaw na, hindi na siya masaya doon. Magpapalit na naman. Pero sa Panginoong Hesus, hindi mo man kailangang palitan siya dahil forever and ever, yung joy na ibibigay niya sa iyo ay sapat. Okay? Hindi sa mga bagay na ito na nakikita ng mata, maikukumpara ang Panginoong Hesus. Dahil mararamdaman mo siya kung gaano kanya pasasayahin talaga. Bagamat mahirap yung pinapagawa niya sa iyo, pero nandun yung joy. No? Now, ginagawa mo. Okay? So when faced with the reality of denying themselves to follow Jesus, most people turn away. Okay? Ayaw. No? Kasi nga mahirap. Jesus never sugar-coated the truth. And the truth is that many people are willing to pay the price to follow Him. Yan ang katotohanan. Ayaw nilang magsakripisyo din sa Panginoon, no? Pero in the long run, and in the end, doon naman magkakaalaman. Di ba? Lahat ng ayaw sa Panginoon, ang sabi niya, if you deny me before people, I will deny you before my Father in heaven. Di ba? Walang sisihan. Pagdating ng araw, ayaw mo kay Jesus Christ, pagdating ng araw, ang sabi niya, those, not all who call me Lord, Lord, will enter, I will hear, di ba? Or will enter into the kingdom of God. Hindi lahat daw nang tumatawag sa Panginoon ay diringgin niya. Kundi yun lamang gumaganap ng kalooban niya. Okay? So, God offers salvation to everyone who accept it. Okay, in John 1:12, ang sabi nga doon, but as many as believe Him, to them He gave power to become the children of God. Okay, not of the work of the flesh, but not of the work of the blood, but the work of the Lord, or the work of God. Okay, in John 3:16, in-offer na rin, no? Alam na natin, laging naririnig ng mga tao, no? Pero ganun lang, narinig lang, hindi binigyang pansin, hindi binigyang halaga na i-meditate, ano kaya ang nais ng Panginoon, ano? Diba? Inalay niya yung buhay niya. Gusto kong malaman at saliksikin kung ano talaga yung layunin niya sa buhay ko. Okay? So, yung Romans 10:9, diba? Anong sabi dito? Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Diba? Ito yung may acceptance na kung saan tinatanggap mo ang Panginoong Hesus, kaya kino-confess mo ng iyong bibig na ikaw yung kasalanan at siya'y namatay, muling nabuhay para sa atin. So, ito yon yung salvation na ino-offer dyan. Ito yung mga gagawin natin. In 1 John 2, anong sabi dito? He is the propitiation to our sin, for our sin and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Okay? Siya yung bayad. Siya yung naging handog, siya yung
atonement, no, sa Panginoong Diyos na Ama. Kaya tayo ngayon ay binigyan ng kaligtasan. Pero doon lamang sa nais magpaligtas. Diba? Sino yun? Yung nais gustong sumunod at tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi pwedeng ginawa ng Panginoon yun tapos sinabi mo lang o napanood mo lang and then wala namang pagbabago sa buhay mo, walang pagsunod, walang transformation, and that's invalid. We must come the way He has provided. We cannot create our own paths or come to a holy God based on our efforts. Diba? Yung mga gawang mabuti, hindi yan. Naglilimos naman ako, tumutulong ako sa kapwa ko, sa mga nangangailangan, no? Hindi ako nagmumura, hindi ako nagchichismis, hindi ako nakikipag-away, wala akong kagalit. So that's not valid reasons para magkaroon tayo ng kaligtasan. Only yung relationship natin sa Panginoon. Tsaka yung sabi ng John 1:1, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, merong pagbabago sa buhay mo. Merong experience of being reborn with the Spirit. Okay? So, we cannot create our own paths or come to a holy God based on our own efforts. Compared to His righteousness, we are all filthy. Diba? Tayo maruming basahan lang tayo eh. Hindi natin kayang tumbasan yung kalinisan ng Panginoon na sinasabi natin mabuti tayo. Diba? For no one is good, no not one, no one is righteous. We all have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. So yan tayo, sabi sa Isaiah 64:6, di ba? Unclean tayong lahat. Walang malinis sa atin. Di ba? Romans 3:10, ano po ang sabi? At it is written, none is righteous, no not one. Kaya hindi mo pwedeng sabihin mabuti ka o mabuti ako. Nakasulat yan sa salita ng Panginoon. No one is righteous, no not one. Okay, God cannot simply excuse or overlook our sin. He is merciful, but He is also just. No? Mahabagin ng Diyos, pero meron siyang ipapataw na tamang hustisya. So justice requires that sin be paid for. At great cost to Himself, He paid that price, di ba? Without the blood of Jesus covering our sin, we stand guilty before the God we rejected. So, ito lang yung selyo na kung saan kapag matapos nating makipagrelasyon sa Panginoon Jesus, tinanggap natin siya, ang banal na espiritu ay ipagkakalob sa atin na magiging certificate natin to enter heaven. No, ito yung seal na ibibigay ng Panginoon Jesus sa atin. Kasi wala na siya dito eh. Di ba? Tinatanggap natin siya by faith. Hindi na natin siya nakakasalamuha. Ngayon, ang banal na espiritu ang magiging comforter natin, na mananahan sa atin. Di ba? Don't you know that your body is a living... don't you know that your body is a temple of God? And He dwells in you, and the Holy Spirit dwells in you, in 1 Corinthians 3:16. Diba? So, He paid the price. Without the blood of Jesus covering our sin, we stand guilty before the God we rejected. Diba? Hindi pa rin tayo makakapasok sa kaharian niya kung hindi tayo tumanggap sa Panginoong Jesus. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Okay? So, kailangan talaga na tayo ay makipagtipan sa Panginoong Jesus. Ang kanyang buhay at banal na dugo ang siyang naghuga sa atin. Walang ibang kaparaanan sa ating kaligtasan. Okay? Ito yung mga bagay na kung saan nais nating pasukin dito sa narrow gate, pintuang makipot na sinasabi ng Panginoon. Di ba? Ito ang mga pamumuhay na nais niya. Okay? The way to God was completely closed. Actually, di ba? And sin was the roadblock. Okay? Nung tayo mga makasalanan pa, o yung mga tao ngayon na hindi pa kumikilala sa Panginoon Jesus, hindi pa siya tinatanggap. No? Wala daw pong walang daan dahil nakasara. Dahil sa ating mga kasalanan, no?
In Romans 5:12, ang sabi, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all have sinned. Okay? So, lahat tayo nagkasala. From the fall of Adam, no? Nung kasama siya ng Panginoon, no, ng Diyos, ay nagkasala siya. Dahil sa pagkakasalang yun, tayong lahat ay mayroong ganong kasalanan. Yan ang sabi ng Panginoon. Diba? Yan ang sabi ng Biblia. For all have sinned. So no one deserves a second chance. Actually, no? We all deserve to stay on the wide road that leads to destruction. Dapat nasa kapahamakan na tayong lahat. But God loved us enough to provide the path to eternal life anyway. But God loved us. Diba? Kaya siya na yung nag-provide ng kaparaanan, ng daan, na kung saan tayo ay magkaroon pa ng chance to the life, no, to the eternal life, na kung saan ay for while we were still so weak, in the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Hindi pa nga tayo hinihingan ng requirement ng Panginoon, ha? Hindi pa tayo sinasabing magsisi kayo. Hindi eh. Hindi pa ganoon eh. Ang ginawa niya, binigay na niya yung alay, yung handog, no? Para tsaka natin tanggapin at doon niya tayo makakahingi ng kapatawaran. Diba? Siya na yung nauna eh. Siya na yung nag-initiate. Na gumawa ng paraan para tayo ay hindi mapahamak. So, ngayon, however, He also knows that in our self-centered, sin-saturated world, there are not many who will desire Him, to come to Him on His terms. O yan ha, ganun pa man. Ayan, ang nangyayari nga sa ating kasalukuyang panahon. Alam na nga ng tao na ito yung dapat natin gawin. No, narinig na nila ang mga mabubuting balita. Pero however, He also knows that in our self-centered, sin-saturated world, there are not many who will desire Him enough to come to Him on His terms. No? Wala pa rin mag-initiate sa mga tao. Iilan lang ang may gusto na kung saan lumapit sa Kanya para magkaroon ng ganitong favor o yung blessing o biyaya na tinatawag ng Panginoon na tayo ay from wide road, entering narrow gate or narrow road to eternal salvation. Satan has paved the highway to hell with fleshly temptations. Ito na yung sinasabi natin kaninang highway, no? Na nandun yung distraction. So, kasi si Satanas, ito talaga yung nais niya, ito yung gusto niya. Ilayo tayo sa Diyos. Ngayon, marami ang nakakakita nito. Marami ang nagtatampisaw dito. Mind you, mga kaibigan, and up to this present world that we live in, na ito na yung nagaganap. No? Satan has paved the highway to hell with fleshly temptation, worldly attraction, and moral compromises, di ba? Most people allow their passion and desires to dictate the course of their lives. Di ba? Kung ano yung trend, doon sila lahat. Ayaw nilang maiba. Ayaw nilang killjoy. Diba? Dito tayo lahat, maluwag. Ito tayo, sama-sama tayo dito. We celebrate, cheers. Diba? Ayaw nila na sila ay hindi in. Pero nandito ka naman sa Panginoong Jesus. Diba? Ano sabi nung kanta? I rather have Jesus than anything. Diba? Mas gugustuhin pa natin na mapasa atin si Jesus Christ than silver or gold, di ba? Than to be a king, than to be famous with a vast domain. Diba? So, yan mga kaibigan. Ito na, totoong-totoo ang salita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi rito, yun ang nagaganap ngayon. Na ang tao, they will continue living their life up to the fame and up to the richness and up to the time na kung saan ay hindi nila nalalaman, at the end of it, destruction.
No? What it profits a man if he gain the whole world and loses his own soul? Diba? Sabi ng Panginoon sa Mark. Okay? So they choose temporary, earthly pleasure over the self-sacrifice required in following Jesus. Totoo naman. Pinipili nila yung mga bagay na temporal, na kaunting kaligayahan lang. Diba? Kagaya ng binanggit natin kanina. Diba? Pag meron kang bagong cellphone na mas may triple camera, okay, enjoy na enjoy ka. Pero afterwards, hindi mo na siya gusto. Temporal eh. Diba? Hindi ka nasasatisfy. Hanap ka ng hanap ng mga bagay na kailangan mapansin ako. Excuse me. Kailangan makita nila na meron akong ganito. Diba? Yung buhay mo nakapattern sa sasabihin ng mga tao. Hindi dapat ganun. Dapat ang buhay mo nakapattern sa kung ano ang nakikita at sasabihin sa iyo ng Panginoon pagdating ng araw. Gusto mo bang marinig sa Kanya? Well done, my good and faithful servant. Enter to the kingdom of God. Di ba? Mas maganda yun. Kesa yung sasabihin natin, oy, yan, yaman mo. Ganda ng car mo ah. Uy, sikat ka na. Nandun ka sa ang dami mong followers ah. O, ang dami mong subscriber. Yun ba? Ang magbibigay sa'yo ng kaligtasan, kaibigan? Isip-isip po tayo mga kapatid, no? Napakaganda ng plano ng Panginoong Hesus. Medyo mahirap nga lang sundin kasi narrow path eh. Pero at the end of your life here on earth, masasabi mo naman sa sarili mo, no? At sasabihin sa iyo ng Panginoon, no? By the time no, darating na yung rewarding at yung pila ng pagpasok sa pinto ng langit ay nandun ka, at yung mga tao na makikita mo ay nandun sa kabilang pila rin, nakapila rin, pero saan ang punta nila? Diba? So, tandaan po natin, Revelations 20:15. For those whose names are not found written in the book of life, they will cast into the lake of fire. So, mahirap sa Panginoong Hesus. Narrow lang ang pinto eh. Pero ito, di ba? Yung maluwag, Satan has paved the highway to hell with fleshly temptation, worldly attraction, and moral compromises. Most people allow their passion and desires to dictate the course of their lives. They choose the temporary, the earthly pleasure over the self-sacrifice required in following Jesus. Okay? So the narrow gate is ignored. No? Ayaw nila. Most people would rather create their own religions and design their own gods. So it was with sorrow, not discrimination, that Jesus declared that the road to eternal life is narrow and only a few find it. Yan, mga kaibigan. No? Nakakalungkot minsan na parang ang tao ay akala nila ang security nila ay yung mga bagay na ma-achieve nila, makakamit nila, meron sila, pero hindi nila nire-recognize na kung saan mayroong isang Panginoon na siyang author, di ba? Na siyang the beginning and the end, na siyang makapangyarihang Diyos, that He is the same yesterday, today, and forever. Na ang Panginoong Hesus nandyan lang. No? Minamasdan tayong lahat. Ano ang uri ng pamumuhay natin? Tinatala ng Panginoon. No? May tagatala doon sa langit. Anong uri ng pamumuhay ang pinamuhay mo? Kaya tayong lahat haharap on the judgment day. At pagkatapos, doon tayo ibubulusok kung hindi tayo matagpuan na nakasulat sa aklat ng buhay. So, yun po mga kaibigan, no? Maraming salamat po sa inyo. At nawa po itong mensaheng ito ay ating pong bigyan pansin, bigyan diin, no?
ating pong i-meditate, limi-limiin natin na nalalapit na po talaga ang panahon na kung saan kung nakikita natin ang lahat ng mga bagay na ito na nagaganap na ang tao ay will become lovers of themselves, warmongers, no? They enjoy the pleasure of life, they love money, than lovers of God, di ba? So ito yun eh. Ito yung mga sinasabi ng Panginoon. Ito yung maluwag na daan na nais ng mga tao ngayon. Kaya, nawa sa inyo po, kayo po ay nabigyan ng paalala na itong ating topic ngayon, no? Dito sa The Lord's Business, ay magbigay sa atin ng pagbubukas ng isip na bigyan nating halaga itong salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating Biblia, basahin, no? At higit sa lahat, tanggapin natin ang Panginoon, susampalatayanan natin siya. Napakadali lamang naman po na lumapit sa Panginoong Hesus. Laging nakabukas ang kanyang kamay upang tayo yakapin, no? Tanggapin sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga bisig, sa sandaling tayo ay magpakumbaba sa kanya. Yung ating puso, ilagak natin sa kanya, papasukin natin siya. No? Mantalangin tayo ng pagsisisi, na kung saan inamin natin tayo makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas, walang iba kundi siya yon, na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, at hindi siya nanatiling namatay o patay. And after 3 days, He resurrected. Yun ang hope natin. Kaya meron tayong kaligtasan, mga kaibigan. So yun, at paubayan natin sa Kanya ang ating buhay. Sundin natin siya. Lumakad tayo ayon sa Kanyang kalooban, gaya ng nating mga narinig dito sa ating pag-aaral na ito. No? Ulitin natin, maluwag ang pinto para sa ikapapahamak natin, pero makipot o makitid lamang ang pintuang ino-offer ng Panginoon na dapat nating pasukan na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay? So maraming salamat pong muli sa inyong mga panahon. No? God bless us all. And let us keep in our mind that Jesus first, no? Ano mang mga alalahanin natin, siya lang ang magbibigay ng ating kapayapaan sa lahat ng bagay. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus. Magandang araw pong muli sa inyo ng linggo. No? Purihin ang Panginoon. Salamat po. Bye-bye.